Magandang araw ho sa inyong lahat mga kaibigan. Ako po si JDB. Pag-usapan natin itong pagpalagpo ni Abalos diyan ho sa trip ni VP Sara nung isang gabi, nung mga pagbabanta niya sa buhay ni PBBM. Hindi ho may kakailan na etong si Abalos ay naging malapit din sa pamilya Duterte. Hindi ba? Kaibigan siya ng pamilya at naging empleyado ito ni Duterte sa ilalim po ng MMDA. Right? Now, meron po siyang statement na inilabas na again, hindi ko inaasahan na pati ito magre-react si Abalos. Kaya lang, ang kinakalungkot ko lang, kaya gusto kong i-address ito, nasaan po yung ibang ka-line up niya na 12. Si Amy Marcos ay pumili na po ng landas na tinahak. Nandun siya talaga, di ba? Dumalaw pa at ito nga ho pinakamasaklap ha. Sa ginawa po ni actually two hits na rito si si Sara eh. Ah, hindi ba sinasabi ni Sara ang nagpatumba kay Laninoy ay ang pamilya Marcos? Tapos si Amy Marcos nagpupumilit na sumiksik sa kanila. Pinipilit na siya DDS. Okay? Ngayon, eto ho sa kanilang lahat parang si Ping Lacson din pala nag-react na no. No. Pero yung iba talaga tahimik na tahimik eh. So yun lahat pong yun, nag-aabang po ang mga yan ng magiging ah, resulta. No? Abang ng boto. Yung pananahimik nila. Obviously, those are for, in aid of re-election nila. Okay, so ito yung sinabi ni Abalos. Tingin ko, hindi naman ho ito masakit. Sabi niya, ah, kailan naging tama o katanggap-tanggap ang magbanta sa buhay ng iyong kapwa? Ako naman po naniniwala talaga ron. Kailan ba naman naging tama ho yan? 'Di ba? Ang problema ho kasi sa ilang kababayan natin, pilit ho kasi nila itong dina-downplay. Gaya ho ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte, obviously, kasi tatay po siya ni Sara na nalalagay po ngayon sa alanganin dahil sa kanyang pagbabanta sa buhay ng mag-asawa, ng first couple at nitong si SMR. Nagigil na gigil sila mulat sa poll dahil sa kanilang tamang hinala na ito ay magiging mabigat na kalaban sa 2028. Now, at yung kanilang kapraningan na baka ulitin po. Ito yung kapraningan nila mga kababayan eh. Baka raw ho kasi mag-impose si PBBM ng martial law, tapos isarado ang Kongreso at Senado, tapos i-convert ang Pilipinas, ang pamahalaan natin, into presidential parliamentary system. Pareho ng ginawa po ni Apo Lakay noong 1972 o 73. 72, I believe. So, yun ang kanilang hinala, mga kababayan. Palagay ko dapat silang mag-aral ng Philippine Constitution 101 sapagkat kung ano ang higpit ng Constitution ng panahon ni Duterte in regard to the martial law, pareho lang rin po sa ngayon. Yung higpit, yung limitations nito, na pareho lang po. Wala pong kakayanan ang Pangulo under this Constitution. Isarado ang dalawang kapulungan. In fact, kailangan niyang magpaalam sa kanila at makuha ang kanilang pagsang-ayon bakit niya ginawa na mag-impose ng martial law sa isang panig ng bansa o sa kabuuan nito within 48 hours if I'm not mistaken. And yet, that is extendable. Anli. Di ba? After nung parang specific period of time, parang 30 days o 60 days, kailangan pang magpa-renew. So, napakahigpit po. So, malabong-malabo yung kanilang sinasabi. 'Di ba? Ang Supreme Court din mananatili na umiiral base sa Constitution natin. Ang makakapagpabago lang po ng lahat is the RevGov. Sa tingin nyo kaya, palagay ko mas maganda tayo mag-RevGov eh. No? Para maitama natin ating Constitution. Anyway, going back, sabi niya rito, kailan naging tama o katanggap-tanggap ang magbanta sa buhay ng iyong kapwa? Direkta man o hindi, ang ganitong pananalita ay walang lugar sa bansang tahimik, malaya at makatao. Oo nga naman, di ba?
So bilang Filipino na gusto po ng pag-unlad ng bansa, naghahangad ng kaunlaran natin, regardless kung sino po ang leader natin, dapat po hindi ho natin kinukonsinte yung mga ganyang klaseng pananalita, mga ganyang klaseng pagbabanta, lalo na nanggagaling sa taong may kakayanan, 'di ba, na isagawa ito. Markado ang pamilya sa mga ganyang klaseng usapin. Oh. Kaya nga po napagkatiwalaan din ng maraming mga loyalista si VP Sara noon, maalala ko lang. Ah, sabi nila, kaya iboboto ko si Sara kasi hindi siya tuta ng tatay niya. Sabi nila, meron siyang sariling pag-iisip. Katunayan, sabi nga niya noon ayokong sumama sa kampo ng tatay niya diyan sa PDP Laban. Ayaw nga raw niyang maging bahagi sila ang PDP Laban ng kanyang buhay. PDP naman, pilit na nagsusumiksik sa kanya. Kaya nga ang partido niyang pinili ay ang partido po ni SMR. Actually, hindi nga niya pinili basta-basta yun eh. Di ba? Oh. So ngayon, um, sabi ni Abalos, be role model to the youth. Correct. Sabi nga ni VP Sara, again, she was contradicting herself. Sabi niya, nagpipigil pa ako ng salita ko kasi maraming mga bata ang nakikinig sa akin pag ako nagsasalita. She said that, right? Buisit kasi tong teacher na si Baklang Maui. Teacher yun pero inudyukan. Ang vice president, ayun, nagbanta tuloy. Hindi na inisip na maraming mga estudyanteng nakikinig kay VP Sara. Ang nangyari tuloy, yung mga nakikinig na yon, napakinggan nila malamang ang pinagsasabi nito at pagbabanta. Isang kasiraan na naman sa kampo nila. Di ba? And again, natutuwa ako rito sa paninindigang ganito ni Abalos. 'Di ba? Ganun mo naman talaga dapat kung tunay kang leader. Hindi mo pipiliin yung ah, pagiging magkaibigan niyo sa politika, 'di ba? Kailangan mong manindigan, kailangan mong magsalita. Ika nga ho sa taong nakakalimot, ang pinakamabisa po ditong gamot ay paalala, 'di ba? Okay. So, iwan muna natin 'to. And again, thank you kay Abalos sa kanyang ginawang pagpalag. Nag-aabang pa ako sa iba, no? Magsalita kayo, mga damuho kayo. At huwag kayong umasa sa boto ng taong bayan na yung pangulo binabastos pero kayo makikinabang sa endorsement niya. Tandaan nyo, si PBBM ang merong solid na mga tao sa ground na kailangan ninyo sa darating na halalan. Oh.